So yun po mga kaprom, the next step po natin after po natin matahipan no po yung ating mga mani ay pinipilian po natin siya. So yan po, kasama pa rin po natin si Kuya Bong. Yan. So sa pagpipili po, yan, bakit po kailangan nating pilian mga kapromdi? Dahil unang-una, habang tumatagal po na nasa sako po itong mani, ay ano po siya, kumbaga nabubulok po yung ibang mga butil niya. At padami po yan ng padami. Kaya once halimbawa na namili po tayo ng peanut, talagang minamadali po natin ang paggawa dahil habang tumatagal po yan, ay naluluma po siya. At ito po yung itsura niya po, marami po ang, actually Kuya Bong, kaunti pa ito no? Kaunti pa yan. Minsan pag nakachempo ka, nakabili ka ng alanganin, medyo madami, may mga uod, tapos may mga gamo-gamo, Kuya Bong, no? Yung uod, nagiging gamo-gamo ng mani. Tapos may mga bato, may mga marmol, tapos merong may tag doon, yung sa kuto sa mani, no? So may mga insekto po yan nakasama. Kaya pag yan po ay diniretso luto po natin, so marami po ang mga mapapahalo na mga hindi dapat. At yan mga kapromdi, kapag yung kasing mga nabubulok po na na mani kagaya po nito, pag ito po ay napahalo po doon sa ating ginagawang peanut butter, ito po ay maaring makakos ng iba't ibang pananakit po ng sikmura. No, meron na nagdadayariya po at masakit sa sikmura. At maliban po dyan mga kapromdi, yung po kasing kumbaga yung mga mani po na nabubulok, yung oxidation po ay nakakaano po yan, nakakaapekto para mamatay po yung mga good fats and good bacteria po sa ating katawan. So siya, medyo harmful po sa ating kalusugan yung mga nabubulok po na mani, pati yung iba't ibang mga insekto, may mga bato pa dyan, may mga marmol na napapahalo. Siguro Kuya Bong sa sa pagbibilad no? So ayun po, kaya napakahalaga po na ito po ay atin munang mapilian at malinis po nating mabuti. Yung iba, actually Kuya Bong, ginawa din natin dati, pwede po kasing hugasan yan. Kaya lang dapat mabilisan kasi pag nababad po sa tubig yan, dahil matagal po yung proseso ng paghuhugas, ang mangyayari naman po dyan, mahirap namang isangag. Hindi siya ganun ka-crunchy. At pag hindi po siya ganun ka-crunchy, hirap naman tayo Kuya Bong pag giniling. No po, mahirap po siyang gilingin. Hindi po siya, kumbaga, nangangailangan ka magdagdag ng maraming mantika kasi po siya, malapot. No, at saka minsan hindi ganun kaganda ang magiging niya pagkaluto. So ang process pa rin po na ginagawa po natin ngayon kasi Kuya Bong is halos lahat ay manual pa rin, no? So ayan. Yung mga bulok kasi pag hinugasan, di mo naman maisasama mo. Tama, masasama lang siya. So ayan po, so pinipilian niyan, ganyan po kaselan yung ating ginagawang proseso dito po sa paggawa po natin ng peanut spread. Kaya makakasa kayo mga kapromdi na hindi lang siya masarap, hindi lang siya healthy, ay sinisigurado din po natin as long as kumbaga makakaya natin na malinis talaga, no? Itong ating pong peanut spread. Yan, sa mga customer po natin ng peanut spread, alam ko po, na-miss po ninyo ito. So intay-intay lang po dahil malapit na. On the way na po ulit ang ating Pen peanut spread. Ayun, ang napaka-healthy at sabi nila napakasarap. Ayaw kong sabihin galing sa sarili natin, Kuya Bong. Pero sabi nila masarap. Ayan. At syempre, hindi natin sinisikap natin na ma-maintain yung lasa niyan dahil sabi nga po sa atin nung ating pong sa mga mentor po natin, wag babaguhin ang lasa. Ayan. So yan, hanggang dyan. Salamat po sa inyo pong panonood at mag-update po tayo next process dito po sa ginagawa po nating paggawa ng peanut spread. Kaway-kaway naman dyan, Kuya Bong. Yo! Tindi.